layo sa iyong pagin. Ngunit ikaw ay dumating. Yan ang iyong iwanan. At sa iyong pag-ibig, lahat ay nabago. Sa Diyos na tapat. Binago mo ang buhay ko. Mula sa dilim patungo sa liwanag. Pinalaya mo, oh Jesus. Sa gapos ng kasalanan, ang hirap ngayon'y sa'yo ako'y lubos. Binigyan ang bagong simula. Binago mo ang buhay ko. Ikaw ang Diyos na nagligtas sa abay. Ang puso kong patoy, naging laman sa iyong kamay. Ang dating galit na abot, palitan ng kapayapaan. Ngayon ako'y lumalakad sa landas ng kabanalan. Buong buhay ko'y inaalay sa iyong banal na pangalan. Binago mo ang buhay ko mula sa dilim patungo sa liwanag. Pinalaya mo, oh Jesus, sa gapos ng kasalanan. Ang hirap ngayon'y sa'yo ako'y lubos. Binigyan ng bagong simula. Binago mo ang buhay ko. Morning, Ate Cindy. Happy birthday to you. Ha? Birthday delivery. Happy birthday din. Wala pa si Bernard eh. Magka-birthday pala yung dalawa. Parang 20 ata. Bukas pa ata. Alam ko nga dati birthday niya. 22 eh. 20. Nakita ko sa post eh. Start po tayo ng 6. Ngayon ay 5:56. Meron pa tayong 4 minutes bago tayo mag-start. Biglang muna tayo ng mga praise and worship song. It's morning, Pastora Fe and Nanay Gori. Yan. It's morning po. Yan. 5:57 ang time natin. Yan, start tayo ng 6 a.m. So mayroon pa tayong 3 minutes. Ikaw ang nalilimutan, ngunit sa puso ko'y naroon ka pa rin. Ang pag-ibig mo'y tapat, kahit ako'y di pansin. Lagi mo kong tawagin, Panginoon. Kapag naliligaw sa'yo, ko'y balik ngayon. Pagpupuloy pagsamba, ikaw ang karapat-dapat. Patawad, Panginoon, sa aking pagkalimot. Sa bawat And God's morning, Ate Nella. ako'y Yan. nalilito. Tayo po ay meron pang 2 minuto bago po tayo magsimula. Ang iyong Sa ngayon, tayo po muna yung makinig ng mga awiting makalang. tunay na kailangan. Ngayon
sa'yo kalwalhatian. Lagi mo akong tawagan. God's morning, Brother Samson Chris. Yan. Good morning sa'yo. Yan, 6 a.m. start po tayo. Reminder, mamaya meron tayong Bible study, 8 p.m. ulit. No? Tayo nasa Revelation chapter 14 na. No? Hawakan mo ang puso kong nalalayo, ipaalala mo sa akin, ako'y sa iyo. Walang silbi ang buhay na wala ka. Tulungan mo ako muling sumamba. Lagi mo akong tawagin, Panginoon. Kapag Naliligaw sa'yo ako'y ibalik, ngayon. magpupuri pagsamba. Ikaw ang kapatapahan. Tawad, Panginoon. Okay. It's 6. Let's start na po. Ngayon babalik sa'yo pananalig. God's morning, mga kapatid. At yan tayo po yung magsisimula na. It's 6 a.m. No? Dito sa ating daily devotion. Ngayon po ay batiin muna natin ang mga may birthday. No? Ayan, si Ate Cindy, kasama rin natin yan. Happy birthday! At si Bernard ba? O baka bukas pa. Oo. So, at batiin din natin si Ronmel. Birthday din. Kahapon. No? Daming mga may birthday ngayon dito sa ating mga kapamilya, kapatid, no? Mga kamag-anak, kaibigan. Yan. At happy birthday sa ating lahat. No? Hindi pala ako kasama sa inyong lahat. Okay? Happy birthday. No? At yan po ay araw ng Wednesday, November 19. No? At sabi nga dito, salamat. No? It's God's morning. At ngayon po, tayo ay dadako sa ating devotion mula po sa 2 Timothy 1 verse 7. No? At ito po yung pamagatan nating breaking chains of fear. Naku, ano kaya ito? Breaking chains of fear. Meron pa bang takot? No? At bakit meron takot? Sa ating buhay, no? How faith fuels freedom, no? Paano ba yung pananampalataya, no? Ay nagpapalakas o nagbibigay sa atin ng lakas o nagbibigay sa atin ng power, no? Sa kalayaan. Paano ba natin mapalalaya, no, ang ating mga sarili sa takot na ito? So, tukayan na po natin ito. At dyan sa ating paninimula, tayo po ay sasamahan muli ng aking partner, no, para sa kanyang pagbabasa ng talata at pangunahan tayo sa pananalangin. God's morning mga kapatid, tayo po ay babasa sa 2 Timothy 1 verse 7. Sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, O Lord. Tinataas ka po namin sa pinakamataas na kalagayan, Panginoon. Pangunahan mo po kami, Panginoon, sa pag-aaral muli ng iyong mga salita. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong banal na espiritu na sasama sa amin upang maunawaan namin ng lubusan. Mabuksan ang aming kaisipan at puso sa aming mga pag-aaralan ngayong umagang ito. Patuloy mo pong gamitin ng bawat isa, Panginoon, nang sa ganon ay maibahagi namin ang aming mga matutunan ngayong araw na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na pagmamahal mo sa amin, Panginoon, sa kapangyarihan na ibibigay mo sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu, Panginoon. Maraming salamat, O Lord,
At ang lahat po ng ito ay aming pinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Praise God. So, basahin ko lamang po ulit sa Amplified Version. Sabi doon ay, For God did not give us the spirit of timidity, o yung katamaran, or cowardice, kaduwagan, or fear. Tatlong bagay, timidity, cowardice, or fear. Takot, katamaran, kaduwagan, at takot. But He has given us the spirit of power, of power, pangyarihan, of love, pagmamahal, and sound judgment and personal discipline. Ano kaya itong tatlong ito? Abilities that result in calm, well-balanced mind and self-control. Dito ho, ito pong ating sulat na ito. Sabi nga ay 2 Timothy o yung ikalawang sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. Sabi nga po, si Timothy po ay masasabi nating apprentice niya, disciple ni Paul, o sabihin natin he is a spiritual son ni Paul, and isa sa pinaka trusted niyang, sabi nga ay katuwang doon sa kanyang ministry o sa ministry ni Paul. Imagine natin si Paul ay by that time ay nakakulong, at nung sinusulat niya ito at dito sa 2 Timothy, ang konteksto po nito ay malapit na po siyang bitayin. Yan yung katotohanan niyan. Pero nakakita niyo yung espiritu meron si Paul. Espiritu ng tapang. Wala doon yung timidity, katamaran. Wala doon yung cowardice, kaduwagan, at yung takot. Alam naman niya, kaya nga siya nabitay dyan o kaya nga siya nakulong o bibitayin dahil doon sa boldness niya na pananampalataya niya sa ating Panginoong Jesus. Instead, anong ginawa niya? Stealing courage. Parang po yan parang pagpapasa. Kaya nga ay ito ay pagtatagubili niya kay Timothy. Na ano bang karakter ni Timothy? Si Timothy po ay sakitin, o may sakit yan At he is also introvert, sabihin na natin, o shy type, Yan po ang ano ni Timothy, Kaya may tendency siya na mag-back down, o kapag mahirap yung sitwasyon, Kaya nga yung isang tao, yan, ay kinakailangan ini-encourage, At ganoon din sa atin, sa patuloy nating pagbabahagi ng salita, Bible study, yan, at mga devotion na katulad nito, yun po yung importance. Pag-attend ng church, yan po yung importance niyan, kung bakit ba tayo umaattend ng Bible study? Bakit ba tayo umaattend ng prayer meeting? Bakit ba tayo umaattend ng church? Yan po ang talagang rason para tayo mapalakas. Kaya nga, this letter is like pep talk. Sabi nga, parang pep talk yan. From mentor na malapit nang umalis. Kaya nga po dito, gusto ni Apostol Pablo na maging matapang si Timothy. Ipagpatuloy yung gawain para sa ating Panginoon kahit mahirap. Kahit may mga circumstances. Parang ganito lang yan. Halimbawa, kung ikaw ay may karamdaman o ikaw ay may sitwasyon, ano ba ang iyong reaksyon? Nagpapatuloy ka pa rin ba sa Panginoon? Para abutin ng mga tao? Nakausap mo pa rin ba sila? O nag-i-encourage ka pa rin ba sa mga tao? Kaya nga, before yung verse 7 na ating binasa kanina, ay doon sa mga naunang talata, puro pagpapaalala ni Paul, kay Timothy. Yung masasabi natin, yung pagpapaalala na sincere faith, at dito ay ang isang kadahilanan nito is yung pagpapaalala niya, na si Timothy ay apo at ang nanay niya ay, sabi nga, mananampalataya. Yun pong si Luis at Eunice, at pinapaalala ni Paul kay Timothy
no? Na parang sinasabi niya, Timothy, no? May legacy ka, wag mong sayangin, no? Tapos yung pagpapaalala rin niya, no, na pinaalala rin niya yung gift niya na natanggap, no, ni Timothy, no, noong siya ay pinatungan ng kamay ng mga elders o yung mga spiritual leaders, no. So ibig sabihin, no, may calling si Timothy, may spiritual gift, no. Ibig sabihin nasa kanya na yung spiritual gift, pero kailangan niya ng tapang para gamitin ito. Kaya dito, doon sa verse 7, ito yung matinding paalala. Sabi nga niya doon, for God did not give us the spirit of fear, no? Timidity and cowardice, yung kaluwagan. No, parang dito sa kontekstong ito, ano ho, kung ating titingnan, ano, ay parang sinasabi dito ni Paul na Timothy, yung nararamdaman mong takot, hindi yan galing kay God. No? Kaya nga pagka, di ba, kahapon napatungkulan din natin, di ba? At doon sa mga sunod na aral, no? Yung, if you fear, no, you worship Satan. And that is true. Kasi ang fear na yan, hindi yan galing sa Lord eh. So, sino yung wino-worship mo? No? May iba siyang plano. Sabi nga, ang Diyos ay laging may ibang plano sa atin. Bakit? Kasi kailangan natin kumuha ng lakas sa Kanya. Pag-ibig at disiplina. Ang Lord, pag nararamdaman natin yan, no? Gusto ng Panginoon Diyos, maging dependent tayo sa Kanya. At yung feeling niyan minsan, yan yung nagbibigay sa atin ng direksyon. Kaya nga, ito pong talata natin, it's super clear. Fear is not from God. Okay, sabihin natin, fear is not from God. No? Kasi ang spirit na ibinigay po sa atin ng ating Panginoon Diyos, no? Tayo po na mananampalataya, tayo po na mga tagasunod na ating Panginoon Kristo, ay tatlong bagay. Power, love, and sound judgment. Ano po yung sound judgment? Ito po yung tamang pag-iisip. No? At discipline, self-control. No? 4 pala. No? Yan po yan. Let's break it down. So tingnan natin. Sabi doon, breaking chain of fear. Sabi sa ating paksa ngayon. So ito yung spirit of timidity, cowardice, and fear. No? Na sinasabi ni Paul kay Timothy ay parang takot mag-step up, no, sa calling niya. No? Ano po yung ibig sabihin niyan? Parang katulad doon, pag ikaw ay na talagang mag-preach o mag-paawit o ano pa man. No? Yan yung takot na nanggagaling doon. Kasi sa Panginoon, hindi ka na dapat matakot. Dapat magkaroon ka ng dependent kay Lord. Lord, kasi ang hirap nga rin naman. Minsan magpipreach ka, anong sasabihin mo? Paano mo sasabihin ito? Pero kung hihingi ka sa Panginoon, bibigyan ka niya. Kung ikaw ay uma-attend sa Bible study, may equip ka. Di ba? You will learn, you will teach, no? And then you will obey. 3 bagay sa buhay ng isang Kristiyano. Learn, you believe, and obey. Kapag natututo tayo, naniniwala tayo, and you will obey. Kaya nga, wag nating baliwalain yung mga pagdalo, no, ng gawain. Diyan po tayo equip, diyan po tayo tuturuan ng Panginoon. Diyan po tayo huhubugin ng Panginoon. Sa bawat pakikinig natin, hindi po masasayang yan. Sa bawat pagdalo natin ng gawain, hindi po masasayang yan. Dahil that is equipping of God. Parang sinasabi dito na pag ikaw ay uma-attend, you receive the power of God. Kaya nga po, dito, sabi nga yan ay, ang laging dyan ang God ay, kunin mo ito. Pero pag nandun tayo sa spirit of timidity, cowardice, o yung fear na ito, no? Parang tinatanggap natin yung fear. Pero laging sinasabi dyan ng Panginoon, hindi yan regalo ko sa'yo. Ang fear is chain. Tanikala po yan. Na ginagamit ni Satanas o ng kalaban
para pigilan tayong maging effective para kay Christ. Kaya nga sa buhay natin ito, paano ba ako naging effective sa araw na ito? Ay, kaya naman po ako, pastor, hindi naging effective. Kasi may ganito ako eh. May pinagdaraanan ako, may sakit ako, and that is the way. That is the chain. Pero in spite na kung ano meron ka ngayon, wala kang hanap buhay, wala kang piliin mo maglingkod sa Diyos. At hindi yan masasayang. Kaya nga, ang daming mga tao na inaantay muna niya mabago ang sarili niya ayon sa kanyang sariling kaisipan, pananaw at paningin bago siya maglingkod. At dumating, tumanda na siya, hanggang ngayon, nandun pa rin siya. Lagi natin tatandaan, fear is a chain na ginagamit ng kalaban para pigilan tayong maging effective para sa ating Panginoon Kristo. John 10 verse 10. Dumating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay, at manira na parito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Sa bahaging ito, sabi ng Panginoon, na parito siya para ang bawat tupa ay magkaroon ng masaganang buhay at ganap. Pero sabi nga, yung kaaway, the enemy comes to kill, steal, and destroy. He wants to kill, he wants to steal your blessing. He wants to kill your dreams. And he wants to destroy your relationship. Yan yung tatlong bagay na sa buhay natin. Yung pagpapala na dapat nasa iyo na. Yung pangarap na dapat nasa iyo na. At yung relasyon na nasira. At yung relasyon na sana'y maayos na. And the enemy will always put us fear. Kasi ang gusto niya, tanggapin mo yung tanikala. Kahit pinalaya ka na ng Diyos. Mga kapatid, fear is a spiritual attack. Not God's will. Hindi po yan kaulooban sa iyo ng Panginoon. And it's not negotiable. Nasabihin natin na kaya pinagdaraanan ko mga bagay nito ay dahil sa may plano ang Diyos. Yes, correct. Pero doon ba sa planong yan, anong ginagawa mo? Ginagawa mo ba yung will ni Lord? Kasi fear is the spiritual attack, not God's will. Ano yung will ni Lord sa buhay mo? That in spite of your situation, maglingkod ka sa Panginoon Diyos. Kung may takot kang nararamdaman, sabihin failure, rejection, sickness, whatsoever, sama na dyan yung kahirapan, whatsoever, hindi yan galing sa Diyos. Kaya nga, rebuke it in Jesus' name. Lord, sa sitwasyon ko ito, in Jesus' name, palayain mo. Bigyan mo ko ng tamang desisyon. Kaya mapapansin natin dyan, nandyan yung yung timidity, yung katamaran. Minsan, napakatamad natin. Tamad nating matin ng Bible study, tamad nating makinig, tamad nating magbasa ng Biblia. Ganyan yung ini-inject ng kaaway. Kaya ang bilis mong matakot, ang bilis mong magkaroon ng anxiety, stress, depression. That is the reason. Na kahit na ang dami ng pangaral sa'yo ng mga pastor o pastor mo, wala, tigas ulo ka pa rin. Because of that, timidity, cowardice, kaduwagan, at fear. Yan yung tatlong yan. Na patuloy na umaatake. At katulad ng mensahe natin, at paalala ni Apostol Pablo, we need to encourage. Kaya may mga taong nag-i-encourage na nagpe-pep talk sa'yo, pagpatuloy ka lang kay Lord. Kaya mga pastor, di ba, lagi niya nang sinasabi, patuloy ka lang kay Lord. Why? Kasi yun yung spirito ng kapangyarihan.
Yan ang spirito ng pagmamahal. Okay, tungo naman tayo doon sa ikalawang parte ng ating title ngayon. Sabi, faith fuels freedom. No? Paano tayo pinalaya? No? Pinalaya tayo dahil sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabi nga, dati tayo yung makasalanan. No? At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Di ba? Sabi nga doon sa Romans 6, verse 23. Pero, ang handog ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kaya tinanggap natin ng Panginoon. True faith. Kaya nga, nandun din itong tatlong regalong ito na binabahagi ng Panginoon. Ito yung nabanggit din sa atin sa talatang ito, power. O in Greek word po niyan is dynamis. No? Hindi lakas ng sarili, kundi supernatural na kakayahan from the Holy Spirit, hindi sa atin. Sabi nga sa atin ng Acts 1 verse 8. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihang pagbaba sa inyo ng Espiritu at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Yes, that is the power. Ang kontekstong yan, bago nangyari, ang kontekstong yan, sila ay nagtipon. Tama? Nanalangin sila, umawit sila sa Panginoon hanggang sa bumaba sa kanila ang banal na Espiritu. Kaya nga, hindi natin dapat kaligtaan ng pagtitipon. Bible study, again, paulit-ulit ko na yan at lagi kong sasabihin. Dahil yan ang mensahe ng Panginoon Diyos na hindi natin dapat katamaran, hindi natin dapat kaduwagan, hindi natin dapat ipagwalang bahala ang gawain ng Panginoon Diyos. Why? You miss this power. You miss dynamis. Dahil kikilos lang ang banal na Espiritu sa buhay natin kung willing natin isurrender ang buhay natin. Italaga ang buhay natin sa gawain. Imagine natin, that is from the very start. Ginawa ng mga disciple, ba't hindi natin kayang gawin ngayon? Before, yung mga disciple, naglalakad lang sila. Walang cellphone, walang text. Imagine niyo yun, no? Imagine natin, ha? Pag i-invite pa lang. Diba? Dadaanan sa bahay-bahayan. Ha? Isa-isa. Buti sana kung magkakalapit lang, magkakapit bahay. Kakatukin lang. Hindi ho eh. No? Ang daming... Kasi iba-iba talaga. Parang sa haba ng araw na yun, para bago sila magtipon-tipon. Ano ho? Pero sa atin ngayon, one click na lang. No? Ako, sasabihin ko nga po eh. No? One click away na lang. I-join, pipindutin mo na lang yung join doon sa Bible study. Tama? Hindi pa magawa. Ang dami pang dahilan. Hindi ba nakakalungkot? Dala tayo din sa isang gift ni Lord, love. Ano yun? Siyempre, ang Greek word na ang love na sinasabi po rito is agape. Ito yung the highest form of love. Unmerited, undeserved, unearned. Yan po yun. Hindi natin pinagpaguran. At yan marami pong nami-misconceptualize ito. Ay, mahal naman ako ng Panginoon Diyos, hindi ko na kailangan umattend ng Bible study. Pero ba't hindi mo nararamdaman yung love? Love sa kapwa mo? Love sa mga taong nangangailangan sa'yo? Love para magministeryo ka? Bakit wala yun? Bakit wala ang agape? Because you misconceptualize the true meaning of this. Ang love ay pagbibigay. Undeserved, unearned, unmerited favor. At kaya ka nagkaroon nito dahil tinanggap mo ang calling ng Lord sa'yo.
Sabi nga, ito yung pagmamahal ni God na nagda-drive out ng fear. Yan po ang nag-aalis ng takot. Takot mo magbahagi ng salita ng Panginoon Diyos hanggang sa magkaroon ka ng pagpapala, hanggang sa magkaroon ka ng lakas. Yan po yung love na yan. It comes from dynamis, no? From dynamis to agape. At ito yung nagda-drive out ng fear. Sabi nga doon sa 1 John 4 verse 18, di ba? Walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi pagganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Amen. Sabi doon, no? The last part, ano daw yung takot? Kaugnay na pag-asa. Parusa. Kaugnay ng parusa. Yan po yung takot. At kung hindi mo minamahal yung kapwa mo, inaabot sila, pinapakilala ang ating Panginoon sa Kristo, ni-invite mo sila para magpuri sa Panginoon, yan yung pagmamahal na gusto ng Panginoon. Ito yung nagdadrive out ng fear. Kung gusto mong gumaling, gamitin mo yung buhay mo sa Panginoon. Kung gusto mo magbahagi, pilitin mong mag-aral ng salita ng Panginoon Diyos. To share. Hindi mo kailangan masaulo ang Biblia. Kailangan mo yung puso na maglingkod. And God will lead you. Yes, importante ang matuto tayo. Mag-aral ng salita ng Panginoon Diyos. Kaya nga tayo nagba-Bible study. Pero kung tamad ka mag-aral ng salita ng Panginoon Diyos, sabi nga, darating ang panahon, you will never identify who is the Antichrist, who is the Balaam. O sabihin na natin, kung sino yung Antikristo at kung sino yung mga false doctrine. Madali kang matangay ng agos. Madali kang matangay ng doctrine. Sound doctrinal, pero hindi yan yung kalooban ng Panginoon Diyos. Dahil wala doon yung tunay na power at tunay na love from God. Sabi nga, marami ang may PhD, no, sa theological. Sabi noon, puro hangin ang dala. Ibig sabihin, puro gospel lang, pero walang bunga. Why? There's no power and there's no love. Lagi yun, nandun yung fear. No? Nandun yung pinakadelikadong hayop sa buong mundo. Ano yun? Baka. Baka kasi. Joke lang po yun. Sana natawa kayo. Yan. Hindi leon. Hindi kung ano pa man. Kundi yung baka. Baka kasi. No? Hindi. Kung alam mo, tinawag ka ng Panginoon Diyos because of that, you are anointed by God. Do it for His glory. Kung kulang tayo sa kaalaman, humingi sa Panginoon. Tandaan po natin, sabi nga doon, kapag puno tayo ng love ng ating Panginoon Diyos, wala nang space para sa takot. Love will lead you to God. Love will lead you to your true ministry. Hindi ginusto ng Panginoon Diyos na super talino mo. Imagine si Solomon. He is full of fear. Tama? He is full of fear. Kasi maghahari siya sa isang napakalaking kaharian. No? At nandun yung kaguluhan. No? Nandun yung mutiny ng kanyang kapatid. Pero God appointed time. He is appointed by God. Then what happened? He asked for wisdom. At lahat nagpalo na sa kanya. And that wisdom is from God.
the Holy Spirit will empower us. Diba? Katulad ng sinabi sa atin doon sa Acts 1 verse 8, binasa natin kanina. That give us dynamis, the power. Katlo, sound judgment and discipline. Sabi nga doon, di ba? Sound judgment and discipline according dito sa ating talata, no? Ito po yung wisdom na pinag-uusapan natin. Na mag-discern ng tama at self-control para hindi tayo mapadala sa emotions o pressure ng mundo. Di ba? Minsan, dalang-dala tayo sa emotion, lalo ngayon dito sa crisis ng corruption sa Pilipinas, no? Basta nakita natin, galit yung netizen, galit na rin tayo. We don't have self-control na i-discern. Tama ba ito? Ano ba ang dapat na pagiging Kristiyano, pagiging lingkod ng Panginoon Diyos? Dapat ba tayong magpadala sa emotions ng iba o pressure ng mundo? Do we have enough wisdom to discern na maging light of the world and salt of this world? Tayo ba ay nagiging ilaw pa? Nagiging asin pa ng mundong ito? And that is sound judgment discipline. Wisdom to discern. At tamang self-control. Mga kapatid, faith activates these gifts. Power, dynamis, love, and sound judgment discipline. Kaya kapag naniniwala tayo na binigayan ng ating Panginoon Diyos sa atin, magkakaroon po tayo ng boldness to live for Him. Mamuhay para sa Kanya. Sabi nga sa atin ng Hebrews 11 verse 1. Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Amen. Sabi nga, no, mga bagay na pinagtitiwalaan natin na hindi natin nakikita. That is assurance of faith. Kung gusto mong gumaling, maniwala ka. Magtiwala ka sa Panginoon Diyos. Alisin mo yung takot. Alisin mo yung karuwagan na magbahagi ng salita ng Panginoon Diyos. Alisin mo yung katamaran na umattend ng mga Bible study. Mga kapatid, sa aking pagtatapos, meron akong ilang key takeaways. Number 1, fear is a liar. God is truth. Ang takot ay kasinungalingan. Tanging Diyos lang ang katotohanan. Kapag nanginginig, no, ang ating puso ay parang tila natatakot, no? O yung para bang, sabihin natin, parang yung may pakiramdam kang yung parang anxiety, no? Na, di ba, pag may anxiety ka, parang bigla ka na lang takot na takot sa isang bagay na hindi mo alam. No, tandaan mo. Atake ng kawayan. That's spiritual attack. Kaya manalangin ka kagad. Panalangin mo kagad sa Panginoon. Lord, alam kong hindi ikaw ang nagpadala ng takot na ito. No? I-claim mo yung power to over it. Lord, bigyan mo ko ng lakas para mapagtagumpayan ko ito. Dalawa, God's gift o yung mga regalo ng Diyos sa atin, di ba? Sa 1 Corinthians 4, no? Sabi nga doon, di ba? God's gifts is less than your feelings. Huwag nating palakasin yung ating emotion, yung feeling natin.
No? Kundi dapat yung gift ng Lord sa atin. Yung bang parang ganito. Dinadaan natin sa hiyaw, sigaw. Yung in Jesus name. Yeah, parang gano'n. Yes, tama naman yun. No? Na magkaroon ka ng authority. Pero hindi yan sa sigaw. Imagine mo yung Panginoon Hesus Kristo nung nagpapalayas ng demonyo. Umayos ka dyan. Sumigaw ba siya? Sumisigaw ang Panginoon sa mga taong matigas ang ulo. Sumisigaw ang Panginoon sa mga taong duwag. Sumisigaw ang Panginoon sa mga taong takot. Katulad ng talata natin. God's gift, mas matindi ang gift na binigay sa ng Diyos kaysa sa nararamdaman mo. Kahit piling mo weak ka, ang totoo, may kapangyarihan ka na galing sa Espiritu Santo para harapin kahit anong gera sa buhay mo. Halimbawa, pag-share ng gospel, pagpo-forgive, pag-decide ng tama. Again, sabi nga, hindi naman yan yung maging reckless ka na kahit hindi mo pa kaya, nandun ka. Bibigay sa'yo ng Panginoon yung spirit of ng power, kapangyarihan, no? Na parang barbaric ka, o sino siga dyan? Hindi ganun yun. No, tandaan natin, enough yung bawat kung saan tayo nandoon, dinala tayo ng Panginoon, alam natin na mayroong purpose si Lord sa buhay natin. Yun ibig sabihin. No? Kasi maraming nakikipag-debate, no? Na sabi nga, yun ba talaga? O kaya dinala. Sabi ng Panginoon, dalhin mo ako sa lugar ng may gera. Okay. Parang dahil lang nakita mo sa kabila, oh, Lord, gusto ko rin yun. Ano? O kaya sabihin mo, Lord, ako ay gusto ko magkaroon ng evangelism. Mag-evangelism ako. Pero hindi ka naman umaattend ng Bible study. Hindi ka naman nag-aaral. Natanong ka ngayon. No? Natanong ka ngayon ng isang attendees doon. Ang sagot mo ay nga. Diba? Kasi nga, tamad ka eh. You are duwag. Talagang mangyayari sa'yo doon. Kaya makikita mo, the spirit of timidity, the first word na sinabi doon is timidity o yung pagiging tamad. Bakit? Kasi kung tamad kang magbasa ng Biblia, tamad kang umattend ng Bible study, tamad kang makinig ng salita ng Panginoon Diyos, magiging duwag ka, sunod na nun. At pag naging duwag ka na, sunod na ng takot. Kaya sa buhay ng isang Kristiyano, no, ang buhay ng Kristiyano ay hindi tamad. No, yun. Hindi masayang tunay. Masayang tunay pag hindi ka tamad. Pero pag tamad ka, magiging sunod niyan, magiging duwag ka. Sunod niyan, matatakot ka. Kaya sa buhay ng isang Kristiyano, makikita mo, kung ikaw ay magka-counseling, tingnan mo muna yung tatlong bagay. Kumusta ang spiritual life mo? Paano ka ba magbasa ng Biblia? Pag nagbasa ka ba ng Biblia, binabalidate mo, tinatanong mo, pinag-aaralan mo, sinusuri mo, umattend ka ba ng Bible study? Yan yung mga tanong. Bakit? Kasi ang sunod niyan, kung ikaw ay tamad, again, ulitin ko ulit, para magising tayo. Sunod niyan, kung ikaw ay tamad, magiging duwag ka. Duwag kang harapin. Halimbawa, may sakit ka, halimbawa, may paghihirap ka, o nandun ka sa punto na wala kang hanap buhay, no? Kung ikaw ay tamad, no, wala kang ginagawa, no, magiging duwag ka na harapin, no? At kung ikaw ay magiging duwag, again, matatakot ka na ngayon sa hinaharap mo. Ganon din yan. Kaya makikita natin, paulit-ulit yan. Ano pa man ang sitwasyon mo na kinaharap ngayon, piliin mo maglingkod sa Diyos. Piliin mo maglingkod sa Panginoon Diyos. Kasi, ang totoo, may kapangyarihan ang bawat mananampalataya na binigay ng Espiritu Santo. Yan yung ibig sabihin na handa ka nang humarap
sa gera ng buhay mo. Lahat tayo may kanya-kanyang gera sa buhay. Pero paano natin ito ikinaharap? Nandyan ba yung love? Nandyan ba yung power? Nandyan ba yung discipline? Katlo, love is equal sa fierce kryptonite. Pag nagmamahal ka, hindi ka matatakot. Kryptonite yan. Parang si Superman yung kalaban mo. Ikaw ngayon si Luthor. Baliktad. No? Pero ito, in good way. Kasi pag nagmamahal ka, mahal mo yung gawain, mahal mo yung pamilya mo. No, una yan, pamilya. So our first ministry is family. Kung ang pamilya mo hindi mo madala sa gawain sa Panginoon, there's a big question in your ministry. That's a big question. At nandun yung tatlong bagay na yan. The element, tingnan mo sa buhay mo. Timidity, cowardice, and fear. Katamaran, takot, at kaduwagan. Kapag natatakot kang i-risk ang pride mo para mag-serve, magpakabait, o magpatawad. Isipin na lang natin yung binasa natin kanina sa 1 John 4:18, di ba? Hindi pa sapat hindi pa tunay yung pagmamahal, no? Kung hindi mo sinusunod ang Diyos. Di ba? Ito ay ang takot ay nagbibigay ng parusa. Kaya natin nararanasan ang mga parusang hindi naman natin dapat nasa atin ay dahil sa takot na yan. Dahil sa katamaran na yan. At dahil sa kaduwagan na yan. And it's a lie. Tulad na sinabi natin sa point number 1 natin. It's a lie. Dahil binago ka na ng Diyos. Pinuno ka na ng kanyang pag-ibig. Hindi mo lang siya makita kasi ang gusto mong makita yung plano mo. Hindi yung plano ng Diyos. Ika-4 at ikahuli. Dito na po ako magtatapos. Freedom has a purpose. Hindi ka gagaling kung hindi ka pa rin malaya na ikaw ay pinagaling na ng Diyos. Hindi ka pagpapalain kung hindi ka pa rin malaya na ikaw ay pinagpala na ng Diyos. Dahil ang kalayaan mo ay may purpose. Hanggat hindi mo nagagawa kung ano yung purpose ng Lord, hindi mo ito makikita. Bakit ka pinalaya sa fear? Para gamitin ka ni God ng walang limitations. Like Timothy, tinatawag ka rin o tinatawag din tayo ngayon para maging bold sa ministry, para maging bold sa career natin, o sa relationships natin. For His glory. For the glory of our God. Purihin na ating Panginoon Diyos, mga kapatid. At ngayon naman, tayo dadako sa Wednesday Reflection. God's morning, mga kapatid. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsama sa amin dito sa ating God's morning. Dito po sa ating napag-aralan sa 2 Timothy 1 verse 7 ay nagsasabi, sapagkat hindi ibinigay sa atin ng Diyos ang espiritu ng kaduwagan, kundi ng kapangyarihan at pag-ibig at kahinahunan. Ang talatang ito po ay nagpapaalala sa atin na ang takot ay hindi nagmumula sa Diyos. Ang takot ay maaaring pumigil sa atin na gawin anuman
kaloob sa atin ng Diyos at gamitin ang mga kaloob na ito. Sa halip na takot, binigyan tayo ng Diyos ng espiritu ng kapangyarihan. Ito ay hindi lamang lakas upang harapin ang lahat ng pagsubok, kundi upang pagtagumpayan ang mga ito. Ang pag-ibig po ay isang mahalagang katangian na nagmumula sa Espiritu Santo na nagmula sa ating Panginoon. Sa pamamagitan ng pag-ibig, nagagawa nating paglingkuran ang ating Diyos at ang ating kapwa. Ang kahinahunan o disiplina sa sarili ay nagpapakita ng isang maingat at makatwirang pag-iisip. Ito ay nagtuturo sa atin na gumawa ng mga desisyon batay sa karunungan at kaliwanagan na nagmumula sa ating Panginoon. Ito po ay isang paalala na tayo ay may kakayahan na harapin ang anumang hamon sa pamamagitan ng kapangyarihan, pag-ibig, at disiplina sa sarili na kaloob ng ating Panginoon. Ibig sabihin po, yung pong takot na ating nararamdaman, ito po ay galing sa kaaway, kaya tayo po ay humingi ng lakas ng loob sa ating Panginoon sapagkat kahit hindi po nagbibigay ang Panginoon ng takot sa atin, kundi nagbibigay po siya ng lakas upang mapaglabanan natin lahat ang anumang takot na binibigay ng kaaway. So, yun lang po. Mag-ingat po tayong lahat and God bless sa inyong lahat. Amen. So, ngayon naman po, tayo dadako sa ating mga partners online ngayon, araw na ito. No? Kauna-unahan po dyan yung ating birthday girl kanina, si Ate Cindy Mercado. No? Happy birthday to you! At sinundan po yan ni sino ba yun? Pastora pa, alam ko. Pero nasa una dito si Nay Winnie, Kaya batiin na natin, si Ate Cindy, happy birthday to you. At yan, si Pastora Fe, pagbati sa buong Andal at Iliaga family. Yan, kay Pastora Fe, sinundan po yan ng ating kapatid mula sa Villa Escudero. Si Nay Winnie Patual, yan, kasama natin. At pagbati sa buong pamilya ng Patual family, At sinundan po yan ni Nay Gori, ng Bulakin Chao. Pagbati natin sa Kapus, Malasmas family, At yan. At sinundan po yan dito po sa aking comment section yan. Ay nandito po from USA mula sa Dow family, diyan sa Seattle, Washington. Kasama po natin si Nars Abby. Yan, God's morning, Yan, at from Kapas Tarlac, kasama natin si Ate Tina Capadosa, Ito ang wife ng aking partner sa ECMS Construction, si Architect Arnel Capadosa. Yan. At yan, isang mapagpalang umaga dyan sa buong pamilya Capadosa. Yan. Pagbati rin mula sa Dubai naman kay Sister Maria Bonalos. At isang mapagpalang gabi dyan ngayong araw na ito. At yan. Yan, kasama rin natin si Kuya Chris Arteliaga. Yan. Mula sa Bulakin Chaong. Yan, pagbati. Yan, palakas ka, Kuya. Yan, pagbati is mula sa Silang Arteliaga family. Yan, dyan sa Bulakin Chaong. Yan. At, yan. At sa lugar naman po ng Liliw, Laguna, ang nag-birthday last 16, November 16. Si Nay Edna Arosena. Yan, pagbati sa buong Arosena family. Yan. At from Osamis, Ayan. Ay kasama naman natin sa pangunguna po ni Dr. Julia C. Pagbati dyan sa buong pamilya. Dyan kila Sir Dodong, Johan, Kerwin, and Johnson. Okay. At mula naman sa aking pamilya dyan sa
Cotabato Alamada, no, kasama natin ang aking ate, aking pinsan, si Ate Lilibet Chua Getgano. Pagbati dyan kila uncle, kila tita, sa lahat ng family na nandyan. Ano ho? Yan, kila Kuya Ruel. Yan. At syempre kay Uncle Sid, no? Tsaka kay Mamang Didi. Yan. At dito, yan, at kasama rin natin, ito si Ate Marta Artillaga. Yan, pagbati natin sa Malasmas, no? Artillaga family. Yan, ang may bahay po ng Kuya Chris Artillaga. Yan, at from Villa Escudero, kasama muli natin si Tatay Victor. Siyempre, kasama dyan sila Nanay TC at ang lahat. Yan. Yan. Yan, pag-iingat po sa lahat. Yan. Sa dami, hindi ko na babanggitin. At baka yung iba'y papasok pa po. At syempre kasama rin po natin ang aking magandang nanay, Corazon Getgano Mercado. Yan, isang mapagpalang umaga ma. Yan. At ang kasama rin natin, no, ang ating nanay Remy Alinea. Isang mapagpalang umaga po, Nay Remy. Pagpalain po kayo ng Panginoon Diyos. Yan. At yan, kasama rin natin ang kapatid ng aking asawa, si Wilma Mandigma. Yan. God's morning sa iyo dyan. Mag-ingat kayo lagi. Yan. Okay. Sino pa? Yan. At kasama rin natin ang aking kapatid, no? Si Caroline Mercado dyan sa Santa Rosa, Laguna. Okay. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Okay. At that's all mga kapatid. At tayo po ay magtatapos. At sa ating pagtatapos, no, nawa ay wala po akong na-miss, no? At tayo po ay manalangin. Let's all pray. Maraming Diyos sa makapangyarihan, salamat po Panginoon sa Espiritu mo, Panginoon, na nagbibigay, Panginoon, ng lakas, ng pag-ibig, O Lord, at wisdom. Tulungan mo po akong maniwala, Panginoon, na hindi ako alipin ng takot. Gamitin mo po ako para sa purpose na iyong nilalaan sa akin. Kahit saan man po ako dalhin, O Lord, ang bawat isa, Panginoon, dinadalangin namin, Panginoon, na i-reveal mo sa amin, Panginoon, ang lakas na nagmumula sa iyo, ang pag-ibig na nagmumula sa iyo. At ang mga bagay, Panginoon, na aming nilalakaran. Mga sitwasyon na kumisan ay nagdadala sa amin, nagtutulak sa amin, Panginoon, ng pagiging tamad, kaduwagan, Panginoon, at takot. Lord, wakasan mo, Panginoon, ang mga bagay nito sa aming buhay. Bigyan mo kami ng lakas na nagmumula sa iyo. Napiliin ang landas, Panginoon, na iyong nilalaan sa bawat isa sa amin. Kaya, Panginoon, sa iyong lakas at sa iyong patnubay, patuloy namin idinadalangin, Panginoon, ang pasasalamat ng katagumpayan. Lord, salamat sa lahat ng ito dahil ikaw yung Diyos na mapagpatawan. Na kahit kami ay nagkukulang, nagkakasala, patuloy mo pa rin kaming minamahal. Kaya salamat, Panginoon. Bigyan mo kami ng kalakasan upang mapagtagumpayan namin at alisin ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Tulungan mo kami, Panginoon, na sumunod ayon sa iyong layunin. Lord, salamat sa lahat ng ito. Ikaw po ang aming pinupuri at pinasalamatan at dalangin namin, Panginoon, sa lahat ng may kaarawan. Pagpalain mo po ang kanilang buhay. Gamitin mo sila ang aayon sa iyong kalooban. Again, O God, sa lahat ng ito, sa lahat ng may karamdaman, dalangin din namin ang pasasalamat ng kagalingan. Naniniwala po kami, Panginoon, na sa iyong tong ito, pinagaling mo na sila. Muli, sa lahat ng ito, sa mga nag-struggle from court, O Lord, sa mga hearing, O Lord, Lord, we ask favor sa iyong mga anak. Bigyan mo po ng pabor, O Lord, at manindigan sa tama at patuloy, Panginoon, na patuloy na manaig ang iyong kapangyarihan, ang iyong probisyon, O Lord, na kailanman ang anumang pangapi ay hindi magdudulot ng kabutihan. At bagkus, Panginoon,
Dalangin namin ang hustisya na nagmumula sa iyo. Again, O Lord, maraming salamat sa lahat ng ito. At ikaw po ang aming pinupuri, pinasalamatan, at ikaw ang aming Diyos ng aming kaligtasan. Again, O God, salamat, aming Ama, banal na Espiritu. At ito po'y aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas sa Jesucristo. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ is risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. God's morning, everyone. Salamat, Nay Remy. Amen ako dyan. Pagpalain ng Panginoong Yesus ang inyong ministry sa Bulacan. Amen. Purihin po ang Panginoon Diyos. Salamat po, Nay Remy. Alinea. Yan. Happy birthday. Tama pagbati. Yan. Amen. So, sa ating lahat, purihin natin Panginoon Diyos. Signing off. No? God's morning, everyone.